So, meron tayong given, sabi nga natin na integral ng e raised to 3x minus 1 dx. So, kailangan natin i-integrate. So, gagamit tayo ng u sub. So, lilet natin yung u as 3x minus 1. Then, kapag dinifferentiate natin siya both sides, anong kakalabasan natin? So, syempre, yung u magiging du, diba? Then, yung 3x minus 1 is magiging 3 lang 3 dx. Then di-divide natin both by 3 para makuha natin yung dx. So which means yung dx natin is magiging du over 3 or 1/3 du. Pares lang yan. So galing dito guys, balik tayo dito sa given. So rewrite lang natin siya. So magkakaroon tayo ng integral ng e. Then, yung 3x minus 1, ginawa nating u. Then, yung dx natin is du over 3. So, magka-times tayo ng du over 3. Then, sabi nga natin, kung meron tayong 3 sa denominator, pwede natin yung ilabas sa integral sign as 1/3. So, magkakaroon tayo ng 1/3 ng integral ng e raised to u du. Then, alam naman natin, pag in-integrate natin yung e raised to u du is e raised to u pa rin, diba? So, magkakaroon tayo ng 1/3 times yung e raised to u natin plus c. Wherein, pag binalik natin yung u as 3x minus 1, meron tayong sagot. So, yung final answer is magiging 1/3 ng e raised to 3x minus 1 plus yung c. Given na 3x squared e raised to x cube dx. So, integrate natin to guys using u sub. So, let u, ang ilalet natin as u, yung x cube, diba? Then, differentiate lang natin siya both side. So, magkakaroon tayo ng du. Tapos, eto magiging 3x squared dx. Then, divide lang by 3x squared. Then, contain dx, which is d over 3x squared. Na. Then, tama. Check tayo dito. So, magkakaroon tayo ng integral. Ito na lang ilagay. Ng 3x squared. Then, yung ex cube natin. Copy natin yung e raised to u. Times. Wait lang. So, meron tayong 3x squared e raised to u na, diba? Kasi yung x cube natin is u. Then, yung dx natin is magiging du over 3x squared. So, times du over 3x squared. Then, eto, meron tayong 3x squared sa numerator. Tapos, 3x squared sa denominator. So, makaka-cancel lang yan. So, yung matitira dito is yung integral ng e raised to u du. Then, pwede na natin siya integrate. So, pag in-integrate natin to, magkakaroon tayo ng e raised to u plus c. So, magiging e raised to u plus c siya. Then, babalik lang natin yung u as x cube. So, magkakaroon tayo ng e raised to x cube plus c. Gates. Gets yun. Anyways guys, meron tayong given na ito. Ano ba itong given natin? Alam eh. So, meron tayong integral ng cosine x e raised to sin x dx. So, u sub ulit. So, remember sabi natin, di ba, kapag trig, pwede tayong gumawa na ito. Sin x, cosine x.
negative sin x, tsaka negative cosine x. Then, rotate mo lang siya pag integrate counterclockwise. So, in this case, magle-let you tayo ng sin x, yung exponent. Sin x. Then, differentiate natin siya both side. Integrate to guys, by the way. Then, yung kabila, differentiate. Gawa ka rin ganun, pwede naman. So, anong gagawin? Pag nag-let you tayo, dito ng, nag-let you tayo, di ba? Tapos, ang gulo ko mag-explain na. Ako ba to? So, nag-let you ng sin x. Ulit nga, naguluhan ako. So, meron tayong integral ng cosine x e raised to sin x dx. Then, integrate nga natin. So, pwede nga gumamit na ito. Pag nag-integrate clockwise, ay counterclockwise, then, derivatives or differentiate clockwise. Basta ganun. I mean, ulit nga. Pangit pag hindi ko siya inayos Ising ko nga. I-record ko kasi. So, meron nga integral ng cosine x e raised to sin x dx. Then, pwede kang gumawa na ito. Integrate, counterclockwise, clockwise, differentiate. Pero dito kasi guys, nag-differentiate tayo. So, dapat ganting gagawin natin, di ba? Pero alam ko gets yun. Kasi turo na natin to last time. So, ngayon, meron tayong u. Naglet tayo ng u as sin x. So, pag dinifferentiate natin siya both side, magkakaroon tayo ng du sa left. Then, yung sin x natin, sabi natin is magiging cosine x, di ba? Tama? Tama ba yun? Magiging cosine x ba siya, guys? So, magiging cosine x. Kasi nga, clockwise yung rotate natin pag derivative. So, magkakaroon tayo ng cosine x dito. dx. Then after that, syempre di-divide natin by cosine x both side para makuha natin yung dx. So ngayon, meron tayong value ng dx ng du over cosine x. Then pwede tayong bumalik dito sa original na given para makuha natin yung sagot. So ngayon, magkakaroon tayo ng integral ng cosine x natin. Tapos meron tayong e. Nilet natin yung sin x as u. Ano ng boses? Nawala ng boses. So meron tayong integral ng cosine x. Then yung e natin. Nilet natin yung sin x as u. So, copy natin yung u. Then, meron tayong dx. Remember guys, yung dx naging du over cosine x siya. So, galing dito, pwede natin makancel yung cosine x. Kasi meron sa numerator tsaka sa denominator, di ba? So, pag kinancel natin, yun yung matitira dito is integral ng eu du. And, pwede na natin siya integrate. Kasi nasa standard na siya, di ba? So, ngayon, pag in-integrate natin yung e raised to u natin, magkakaroon tayo ng e raised to u pa rin plus c. Then, babalik lang natin yung u as sin x. So, makakuha na natin yung sagot. Plus c. Yun. Yun lang. Basic. Basic lang Gates yung x. So, integrate natin to. So, same process lang naman to. Ginawa natin kanina. Nag-i-use up. So, big sabihin, mag-let you tayo ng square root of x, diba? Then, syempre, pag nilet natin yon, i-differentiate natin siya both sides. So, pag dinifferentiate natin siya both sides, anong kakalabasan? So, alam ko mental, kaya na natin yung gawin, diba? So, magkakaroon tayo dito ng du sa left side. Pero kung di naintindihan, yung pag
ano na ito, pag derivative, pag dinifferentiate natin yung square root of x, balikan to siya guys. So yung square root of x natin, i-rewrite natin siya as x raised to 1 half. Then pag kinuha natin yung first derivative niya, magagamit lang tayo ng power rule. So magkaroon tayo ng 1 half x raised to negative 1 half, kasi mag-minus 1 sa exponent. Then pwede na natin ibaba yung negative exponent. So remember, yung x lang yung yung naka-raise sa negative. So magkakaroon tayo dun ng 1 over 2 x raised to 1 half para maging positive yung exponent. Then pwede natin to ulit i-rewrite as square root. So magkakaroon tayo ng 1 over 2 square root of x. So ibig sabihin yun yung magiging derivative na itong square root of x natin. Sundan. So magkakaroon tayo dito ng 1 over 2 square root of x dx. Then ngayon, di-divide lang natin siya both by this term, or multiply natin both side para makuha yung dx. So multiply lang natin both side by 2 square root of x. Pag may denominator, ganun ginagawa para makancel. So ito magiging dx na part. Then yung dx equals na sa 2 square root of x du. Or remember, yun, saan siya ginagawa? So magkakaroon tayo dito ng 2 square root of x du equals dx. Hindi yun nag-gets. Then pwede na tayong bumalik sa original na given. So galing dito sa given natin, magkakaroon tayo ng integral ng e. Yung square root of x natin, di ba, is ginawa natin siyang u. Then over square root of x natin. Then meron tayong dx. So mag-multiply tayo ng 2 square root of x du, kasi nga equal siya sa dx natin. So meron tayong 2 square root of x dx. Ay, du pala. Yan. So ngayon pwede na makancel to guys, kasi nasa numerator tong x, square root of x natin. Then yung kabila nasa denominator, di ba? So pwede makancel out. So pag kinancel out natin, yung matitira dito is integral ng e raised to u times yung 2 du natin. And kapag meron na tayong ganito, meron tayong coefficient, pwede natin ito ilabas sa integral sign. So magiging equal to sa 2 integral ng e raised to u du. Then pwede na natin siya ma-integrate. So pag in-integrate natin to, magkakaroon tayo ng 2 times yung e raised to u pa rin plus yung c natin. Wait lang, nagkaroon ng puzzle. Yan. Tapos magkakaroon tayo na itong 2 times e raised to u plus c. Then babalik lang natin yung u sa square root of x. So magkakaroon tayo dito ng final answer ng 2e raised to square root of x plus c. Nagkabulol-bulol na. Gates ba yun? Gates? Hindi. Sayang. Pala kayo dyan. Number 40. So meron tayong given ng integral ng xe raised to negative x squared dx. So u sub ulit. Integrate lang. So magkakaroon tayo ng let u, which is yung negative x squared natin. Then integrate natin siya both side. Differentiate. So magkakaroon tayo ng du sa left. Then ito naman is power rule. Magiging negative 2
x dx. Then, syempre, solve for dx, divide tayo ng negative 2x both side. Then, magkakaroon tayo ng dx, which is equal sa negative du over 2x. Sundan. So, galing dito guys, pwede tayong bumalik sa given. Then, relate natin siya in terms of yun na. So, magkakaroon tayo dito ng integral ng x, yung e natin. Yung negative x squared is u times yung dx natin, which is negative du over 2x. Negative du over 2x. Then, meron tayo dito guys, x, tsaka x sa denominator. So, makakancel na lang yun, no? So, bali matitira is integral ng e raised to u times yung negative du natin over 2. And remember, kapag meron tayong 2 na denominator, lalabas natin yun as 1/2. And meron tayong negative dito, isasabay natin yun. So, ibig sabihin, ang ilalabas natin sa integral sign is negative 1/2. Tapos, magkakaroon tayo ng e raised to u du. Sundan yan. Kasi may 1 to dito guys. So 1 over 2. May negative. Labas natin yun as negative 1/2. Then pwede natin integrate. Pag in-integrate natin yung e raised to u, magkakaroon tayo dun ng e raised to u pa rin. Plus c. Then rewrite lang yung u as negative x squared. Balik natin sa negative x squared plus c. Ito rin may sagot. Okay na, may 5 tayong example para sa anti-Claire. Gates yarn.